Shira POV. Cheers! Sigaw ni Andrea sabay taas ng shot glass niyang may tequila. Sumunod naman kami at sakasabay-sabay na tinungga ang laman nun. Wuo! Napahiyaw pa si Tanya, sabay tawa habang sinasalina ng alak ang mga baso namin. Nanatili lang akong tahimik, pero sumasabay naman ako sa inuman ng apat. I don't know, I'm not just in the right mood to enjoy the night. And to hell with it, hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko ay sinasakal ako sa tindi ng galit na nararamdaman ko. Para sa matandang Escalantes at pati na din kay Nathan. Tinungga ko ulit ang alak at hindi ko na hinintay ang mga kasama ko. Agad akong nagsali ng panibago sabay tungga ulit. Hey, dahan-dahan lang. Paalala ni Nadia sa akin, pero agad kong itinaas ang kamay ko para patigilan siya. Wala akong planong makinig ngayon. Gusto ko lang uminom ng tahimik. Tumungga ulit ako ng isa pa, habang inaalala ang mukha ni Norman Escalantes. I am already murdering him in my mind, dahil naalala ko ang sinapit ng pamilya ko nung gabing iyon. I closed my eyes, naalala ko kung paano binaril ang nanay at si kuya sa harap namin ni tatay. I was shocked too, at wala na akong lakas tingnan pa kung ano ang ginawa nila sa tatay ko. I fought for my life. Alam kong patay na sila, dahil hindi na sila sumasagot sa tawag ko. I crept out of the house, lalo nang maamoy ko ang gasolina. The fire started to spread fast, at nang makalabas na ako ay tuluyang tinupok ng apoy ang aming bahay. Hindi ko alam kung paano ako nakalayo sa bahay. Maybe it's because of the adrenaline in my body, and the will to survive that made me escape death. Nagising na lang ako sa isang bahay. I can still feel the pain, but seeing how beautiful the room is, I knew that I was safe. Dumating si Mama Annabel sa buhay ko. She took care of me, hanggang gumaling ako. Siya ang nagmulat sa akin sa realidad na malupit ang mundo. At ang mga taong walang ginagawang mabuti sa kapwa ay dapat mawala. Sunod-sunod lang ang tungga ko ng alak. Malakas naman ang alcohol tolerance ko, kaya I'm sure hindi ako malalasing. It was only then that I realized, na wala na pala akong kasama sa mesa. Nakita ko ang apat na nasa dance floor, at wala naman akong balak sumunod doon kaya nag-inom na lang ako. Stop it now! Nagulat ako nang may umagaw ng baso ko, at binagsak leon sa mesa. Naningkit ang mata ko. It was Nathan. Ano naman ang ginagawa dito ng bugok na ito? Sinamon ko lang siya ng tingin, at akmang kukunin ang baso ko pero pinigilan niya ang kamay ko. No, you had enough, Shira. Galit na ito kaya iwinaksi ko ang mga kamay ko. Ano bang pakialam mo ha? Pwede ba umalis ka na at wag mo akong guluhin? Angle ko sa kanya pero hindi naman nagpatinag ang lalaki. Hinayla pa ako patayo. We're going home. Matigas na sabi ni Nathan. No, ayokong umuwi. Hindi ako sasama sayo. Sigaw ko, pero dahil nakainom na ako, ay hindi ako ganun kalakas para lumaban. Kinuha ni Nathan ang phone ko at ang bag na nasa tabi ko, saka ako hinayla palayo sa mesa. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka ba nakikialam? Pwede ba dun ka na lang sa babae mo? Siya ang kulitin mo. Hoy, naririnig mo ba ako? Nanatili lamang tahimik si Nathan, habang hinihila ang kamay ko. Sa isang side ng bar kami lumabas, at hindi sa entrance, exit ng lugar. Agad niyang pinatunog ang sasakyan, at saka ako pilit pinapasok sa loob. Ayaw ko pa sana, pero malakas ni Nathan na pinalo ang pangupo ko. Ano ba, inis kong sigaw, dahil nagmumukha naman akong bata sa ginawa niya. Papasok ka o papaluan ulit kita. Pananakot pa niya kaya inikutan ko siya ng mata. Wala na akong nagawa ng paanderen na ni Nathan ang kotse palayo sa bar. Nandun pa ang mga kasama ko, ibalik mo nga ako doon. Hahanapin nila ako. Wala na akong pakialam, kung para akong manok na putak ng putak. Basta ang alam ko galit ako sa kanya, selos ka lang sabi ng pakialamerang inner self ko. Not a chance. Hindi kita ibabalik doon at hayaan ka to get wasted. Galit din na sabi ni Nathan. And besides alam ng mga kaibigan mo na ako ang kasama mo. What? You're crazy. Arg. Sumusukong sabi ko kaya napasandal na lang ako sa upuan. I am, Shira.
I am really starting to get crazy. Sabi pa ni Nathan kaya nilingan ko siya. Diretso lang naman ang mata niya sa daan, kaya nanahimik na lang ako. Sa penthouse ng isa sa mga hotel nila kami nagpunta. Pagod na din naman akong manlaban, kaya sumunod na lang ako sa kanya. Naupo ako agad sa sofa nang makapasok kami sa loob. What's gotten into you ha? Panenermo nito sa akin, habang palakad-lakad sa harap ko at nakapamewang. May balak ba siyang maging tatay ko? Abay wagas kong magalit ah. I want to sleep. Dahil ko pinansin ang pag-iinarte niya, saka ako nahiga sa sofa. Mahaba naman yun kaya pakiramdam ko kasya naman ako. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Nathan, kaya pinaikit ko na lang ang mata ko. Muntik akong mapatili nang maramdaman ko ang pag-angat ko sa ere. Dinala niya ako sa isang silid, at maingat na iniupo sa kama. Magpalat ka muna ng damit, sabi niya saka siya umalis, at pumasok sa walk-in closet. So dito pala siya nakatira. Paglabas ni Nathan, ay inabot niya ang isang t-shirt, at isang bagay na nakabalot sa plastic. Sinuri ko ito at napanganga nang mabasa kung ano ang nakasulat. Disposable panty. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit naman may ganito siya sa unit niya? Napailing na lang ako. Babae rong unggoy talaga. That is Andrea's. May gamit siya dito, just in case gusto niyang dito matulog. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, he smirked so I rolled my eyes again. Itinuro ni Nathan ang banyo kaya tumayo ako, at padabog na naglakad papunta doon. You need help? He asked pero hindi ko siya pinansin. Pagkatapos kong maglinis ng katawan ay lumabas na ako ng banyo. Dumiretso na ako sa kama. Wala naman si Nathan sa paligid at wala naman akong balak hanapin siya. Bumigat na din ang talukap ng mata ko, so I drifted myself to sleep. Hey Shira, hey, wake up. Napabalikwas ako nang bangon upon hearing those words. Hinahabol ko na naman ang hininga ko. Are you okay? You're shaking. Nag-aalalang wika ni Nathan. I'll get you water. Aniya sabay tayo at kumuha ng tubig sa mini ref. Halos maubos ko yun with my hands trembling, kaya ay nalalayan pa ako ni Nathan sa pag-inom. Thank you. Mahinang sabi ko and I mean it. Nakita ko naman kasi na nag-aalala talaga siya. Ano bang napanaginipan mo? He asked pero umiling lang ako. I can't remember, pagsisinungaling ko. Then I heard him sigh. Mahiga ka na uli, sabi niya na sinunod ko naman. Inayos pa ni Nathan ang kumot ko, and when he was about to leave, pinigil ko ang kamay niya. Please stay. I almost cracked my voice. I don't know. Hindi naman ako duwag at mahina ang loob dati, pero sa harapan niya parang gusto kong sumubok. Tuldok. Paano ba ang pakiramdam na may nag-aalala sa'yo? Kasi after that dreadful night, I learned to be tough. Kailangan kong maging matigas, dahil hindi pwede sa grupo ang damdamin. I learned how to control my emotions. Kahit ngayon lang. Pwede ba akong maging mahina? Pwede ba akong matakot? He sighed. Then he nodded. Nakita kong umikot siya sa kabilang side ng kama, at nahiga facing the ceiling. I followed pero tumalikod ako sa kanya. Thank you. I whispered. Nathan POV. I woke up with a light heart, and a smile on my face this morning, kahit na hindi ako masyadong nakatulog kagabi. I had a hard time last night because I can't sleep knowing that this woman is just inches away from me. I admit nakaramdam ako ng inis sa kanya, when I saw her smiling at my dad. Ngayon niya lang nakilala ang daddy ko, pero kung makangiti siya wagas, samantalang ako kulang na lang bagahan niya ng apoy nung una naming pagkikita. I looked for Shira after the event, only to find out na umalis na pala ito kasama ang kapatid ko. I called my sister at once and she told me that they are in some bar, kaya lalo akong nagmadaling puntahan ang dalaga. She might again do something stupid, kaya kailangan kong makarating agad doon. She's a little bit drunk when I found her, kaya naman I forced her out of the bar, at inuwi sa penthouse. I cannot stand it, especially seeing some random guys around gawking and staring at her. The usual hard-headed Shira at first resisted but in the end nanahimik din siya.
Maybe I should practice my ears, to getting used to hearing her rants when she's angry if I really want to be with her. Nagising ako kaninang madaling araw, and I found her in my arms. Her face is buried in my neck while her hand is on my chest. I don't know how did that happen, kasi nakatalikod sila sa akin kagabi. It felt heaven though. I mean, this isn't my first time to cuddle with a woman and it felt surreal. She is the second woman whom I cuddled with aside from Jade, my first girlfriend. My first heartbreak. The woman who made me into who I am today. A cold and an unloving ass, as they regard me. Bumangon agad ako nang maramdaman ko na nag-iisa na lang ako sa kama. Panic enveloped my system, thinking that she has already left. I checked the comfort room, pero wala si Shira doon, so I immediately ran out of the room. And there I saw my little witch, standing in the kitchen while busy cooking something. She is still wearing my shirt, that looks so sexy in her, I almost want to snatch her and go back to bed to cuddle again. Agad akong tumalikod at bumalik sa kwarto. I have to control myself. Hindi ako dapat gumawa ng bagay na ikakagalit ni Shira. So I immediately took a shower and dressed myself up. Baka mamaya kasi maisipan niyang umalis. Good morning. Bati ko sa kanya, while she is still in front of my stove. Hi. Good morning. She greeted me back. Her voice was lovely and seemed to be music to my ears in this morning. I'm happy she seemed to be in a great mood, after her nightmare last night. I was so worried seeing her in that state. I know it's just normal to have nightmares but I just can't stand seeing her shaken and terrified. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na tabihan siya, when she asked me to stay. I just want her to have a sound sleep, and I guess she did. Sorry ha, pinakialaman ko na ang kusina mo. Upo ka na. You want coffee? Sunod-sunod na sabi ni Shira, habang inaayos sa mesa ang mga niluto niya. May mga plato at kubyertos na din na nakaset. I can't help but smile, just by watching her move around my kitchen. She looks lovely na parabang pag-aari niya ang space na ito. Well, I really wouldn't mind seeing her everyday here, I would really love it. Black please. No sugar, sagot ko sa kanya, kaya agad naman siyang nagtungo sa coffee maker at naglagay sa tasa. Black coffee just like how Mr. Escalantes likes it. She smiled sa kanila pag ang mainit na kape sa harap ko. Thank you. Napangiti ako. Ganito pala ang pakiramdam ng may nag-aalaga. Sit down, let's eat. Aya ko sa kanya. Pagkatapos niyang lagyan ng pagkain ang plato ko. Sorry nga pala for last night, medyo nakainom lang ako. Nakayukong sabi ni Shira, habang naglalagay ng pagkain sa plato niya. Don't do that again, Shira. Kung hindi ako dumating baka napano ka na. I warned her and she just nodded. By the way, where's your dad? Hindi kami masyadong nakapag-usap kagabi, he looks cool. Masayang kwento ni Shira, kaya para na naman akong nenas. Ang ganda na sana bakit kailangang siya pa ang pag-usapan namin? Nasa mansion siya. I flatly answered. Oh I see. Mukha siyang mabait no. Napapikit ako at naibaba ang kubyertos ko. Medyo napalakas pa nga yun, kaya napatingin si Shira sa akin. Are we really going to talk about my dad? Iritang tanong ko sa kanya. What? I mean what's wrong with that? I'm just asking. Seriously Shira, napapikit pa ako. Do you like him? I don't know what's gotten into me, pero naiinis talaga ako. What? No. Oh my God. Ano yun? Tila nenes din niyang sagot na pahinga ako ng malalim, at kinalma ang sarili. I already felt like this before and I don't want it to happen again, especially kung tatay ko na ang may involve. Hindi ko na ata iyon matatanggap. The feeling of betrayal is too much to take and I don't want to feel it again. I'm sorry. Kumain na tayo, sabi ko na lang dahil alam kong naguguluhan si Shira. After our breakfast, ay pinag-ayos ko na siya para may hatid. Ako na ang nag-ayos ng kusina habang nasa kwarto siya.
Alam ko na mali ang naging reaksyon ko kanina, but I just can't help it. Pakiramdam ko nagseselos ako nang wala sa lugar. It's as if I am being stabbed in the chest just by hearing her sing her praises for my father. I can't stand the thought na may iba siyang hinahangaan at hindi ako yun. Damn it! I cursed to myself, saka ko pinatay ang gripo at nagtungo sa sala para hintayin si Shira. I took my phone and opened my mails, para may mapaglibangan ang utak kong praning na ata sa sobrang paglisip. Are you done? Tanong ko when I saw her coming out of the room. Yeah, thank you ulit, she said. Ibabalik ko na lang itong shirt mo, lalaban ko muna. Agad ko naman inagaw yun, at hinagi sa sofa. No way. Sa akin iyon, at baka nga itabi ko pa sa pagtulog mamayang gabi. I'm sure her scent is still there so there's no way, na hahayaan kong iuwi niya iyon. God, I really am going crazy. It's okay, hayaan mo na dyan. I said lalo at nakita ko na naman ang pagkunot ng noo ni Shira. Tahimik lang kaming sumakay sa elevator, hanggang sa makarating kami ng kotse. It's as if we're both scared to even utter a word. May problema ba kayo ng daddy mo? She asked to break the silence in the car while we are moving. Wala. I shook my head. I'm sorry, hindi ko dapat sinabi yun. I apologized. Wala akong gusto sa daddy mo, okay, she said, and that made me turn my gaze to her. I sighed at saka ko inihinto ang sasakyan sa gilid. I'm sorry. I almost whispered dahil alam ko na na-offend ko siya. I'm just scared, Shira. I'm just scared. Scared of what? Malambing niyang tanong. Humarap pa siya sa akin, as if saying that she is ready to hear me out. Tumingin ako sa kanya, and I held her hand. You remember the girl that I told you before? My first girlfriend, she nodded. I loved her so much, Shira. Nagsikap ako para maging worthy sa pagmamahal niya. I did everything to show her how much I wanted to give her the world, pero nilako niya ako. Napaawang ang labi ni Shira, and I saw sadness in her eyes. I thought we are okay. That we both love each other, but I guess hindi ganun, yun. I shook my head. I caught her with my cousin, sabay tawa ko ng pagak. Could you believe it? My girlfriend and my cousin, two people that I love, betrayed me. Naramdaman kong humigpit ang hawak ni Shira sa mga kamay ko. I somehow felt comfort with it. It's been a long time since that happened, and mula noon, napaso na ako sa salitang relasyon. I already surpassed it, pero naramdaman ko ulit yun kagabi, when I saw my father holding your hands and staring at you. Nathan, I'm pissed, okay? I'm scared na baka maulit na naman, and this time, for Pete's sake, sa tatay ko pa. I shook my head. Hindi ko kaya, Shira. Shira POV. I stared blankly at the ceiling, while lying in my bed. Dito ako dumiretso pagkahatid sa akin ni Nathan. Tahimik ang bahay at hindi ko alam kung nasaan ang tatlong kaibigan ko. I tried calling them, pero puro patay ang mga phone nila. Napabuntong hininga ako. Iniisip ko ang mga bagay na sinabi ni Nathan kanina. Masakit din pala ang pinagdaanan niya, kaya pala ganun na lang ang reaksyon niya, upon seeing my eagerness to know more about his dad. Hindi magiging madali ang pagkuha ng impormasyong kailangan ko, kung ganyang may trust issues siya, kaya dapat talaga ay makuha ko ang loob niya. Maybe I should consider having a relationship with him. In that way, ay hindi siya magdududa sa akin. Ready na ba ako? Maybe. I don't know. At first akala ko magiging madali lang, but the way I see things parang hindi. I shook my head. Hindi pwedeng maging mahina. Kahit anong mangyari ay itutuloy ko ang plano. Masakta na ang masasaktan. We're here. Maingay na bungad ni Tanya sa akin, pagpasok niya ng kwarto kaya napabangon ako. Kasunod naman ang dalawa na naka-shades pa, at halatang mga kulang sa tulog. Saan ba kayo galing? Nauna pa akong nakauwi sa inyo, sito ko sa kanila. Well, doon kami natulog sa mansion nila Andrea. Grabe ang laki-laki at ang bonggang-bongga. Dagdag pa ni Hazel na humilata na sa kama.
Ikaw baka lumusta? Malaki ba? Sabi ni Nadia, habang tinataas baba ang kilay sabay ngisi sa akin. Malaki ang alin? Tanong ko naman, dahil hindi ko talaga alam ang pinagsasasabi niya. Ay oo nga pala, sorry. Sabi niya na sinabayan ng nakakalokong tawa. Nadia, inis na sigaw ko, kaya natawa na rin ang dalawa. Kasi naman Nadia, alam mo namang virgin na virgin pa itong si Shira eh. Lilinawin mo kasi, dagdag asar ni Hazel, na ikinalaki ng mata ko. Mga walang hiya kayo, sigaw ko sa kanila, dahil may idea na ako kung ano ang ibig nilang sabihin. So ano na nga, malaki ba? Tanong ni Nadia na nakatingin sa akin. Malay ko, hindi ko naman nakita. Hiba't balikat kong sagot. Ay ganun, sayang naman. So anong ginawa nyo? Nag-jack and poy. Buska pa ni Tanya. Ang babaeng ito talaga, bukod sa maingay na wala pang preno ang bibig. Lasing ako kaya natulog lang ako. Depensa ko dahil yun naman ang totoo. Palibasa kayo mga polluted na ang utak, kaya ganyan mag-isip. Akala ko pa naman naka first base na si Loverboy. Ayaw pa din talaga tumigil ng mga ito. Sabay-sabay tumawa ang tatlo, kaya napailing na lang ako. Ako talaga ang alaga nilang asarin pagdating sa ganitong bagay. Ano nga bang magagawa ko? Kahit naman noon walang lalaki na nakapukaw ng interes ko. May mga nanligaw pero wala talaga ako matipuhan, lalo pa at mga kasamahan din namin ng mga ito sa organisasyon. Ang iba naman ay mga naging kaklase ko sa school pero wala talaga. Aaminin ko, tanging kay Nathan lang kumabog ang dibdib ko. Guys, seryoso na tayo, basag ko sa pagtawa nila, dahil ayaw ko na ang tumatakbo sa isip ko. Sumeryoso naman sila at sabay pang tumingin sa akin. I decided to have a relationship with Nathan, sabi ko sa kanila. Yun naman ang plano hindi ba? Tanong ni Hazel kaya tumanggo naman ako. May problema ba? Nakakaramdam namang tanong ni Nadia. I sighed, at saka ko kinwento lahat ng nilahad sa akin ni Nathan kanina. OMG! Kaya pala ganun siya, wala na siyang tiwala sa love. Sabi ni Tanya, nagdadalawang isip ka, bilang sa akin ni Hazel, pero umiling ako. Iyon naman pala, so anong problema? I feel sorry for him, guys. Kung sakali, ako ang pangalawang babae na gugustuhin niyang seryosohin, pero sasaktan ko din siya in the end. Malungkot na pahayag ko. So ano, itutuloy pa ba natin? Nasa sayo naman yan eh. Hazel asked. No, tuloy ang plano. Matigas na sabi ko sa kanila pero ewan ko. As if I'm not sure kung kakayanin ko nga bang saktan si Nathan. Okay, edi walang problema, sabi ni Tanya, at nahiga na din sa tabi ni Hazel. By the way, personal tayong naimbitahan sa birthday ng matandang Escalante sa Makalawa. Sabi ni Nadia na naupo sa sofa, at nagkalikot na naman ng laptop niya. Gaganapin yun sa mansyon, kaya tamang-tama lang sa plano natin. Gagawa ako ng paraan, para makapagmanman sa loob. At kung Papa Lauren baka may mahanap akong ebidensya, na mag-uugnay kay Norman Escalante sa nangyari sa pamilya mo. Mahabang paliwanag ni Hazel, siguraduhin mo lang Shira, na hindi mawawala sa paningin mo si Nathan at si Norman. Hanggat maari dikitan mo sila. Ako na ang bahala sa mga CCTV ng mansyon. I will also guide Hazel, kapag nakapasok na siya sa loob. Ani naman ni Nadia. Noted. Sabi ko na lang. Kung mapapatunayan ko na si Norman nga ang may pagkana ng lahat, humanda siya. Hindi ko siya sisantuhan. Sa mga kamay ko siya malalagutan ng hininga, pinapangako ko. What if, wala naman talagang kasalanan si Norman? Hazel asked out of the blue. Siya lang ang may dahilan para gawin, yun Hazel. Walang kaaway ang mga magulang ko, sagot ko sa tanong niya. Siya rin ang nagpupumilit na bilhin ang lupa ni tatay. Okay sis, pero mas mabuti na yung sigurado tayo. Hanggat hindi tayo nakakasiguro, hindi mo siya pwedeng galawin. Paalala nila sa akin. Nung araw ng launch may napansin ako kay Norman, bigla kong naalala ang reaksyon niya, nang ipakilala ako ni Andrea sa kanya, at sinabi ko iyon sa mga kaibigan ko. Sigurado ka bang hindi mo pa siya nakakaharap kahit noon? Nadia asked na napukaw din ang interes sa sinabi ko. Hindi pa Nadia, naririnig ko lang ang pangalan niya, noon na siyang bumibili ng mga lupa sa lugar namin.
At tanging ang lupa na lang ni tatay ang hindi niya mabili. May pumupuntang mga tao para makipag-usap sa tatay, pero tinatanggihan niya talaga ang mga ito. Napatango naman si Nadia pagtapos ay nag-isip. Okay, given na may kasalanan si Norman, at maparusahan mo siya, how about Nathan? Anong plano mo sa kanya? Nadia asked. That made me uncomfortable. Yeah, paano nga ba? I mean from the looks of it, talagang iba ang tama sa'yo ng taong yun. Nag-alala nga siya sa'yo nung mabaril ka. Hindi ka niya iniwan, alam mo ba yun? Kwento pa ni Hazel. Nakaramdam ako ng tuwa sa puso ko sa narinig ko. I can feel how he cares for me, at aaminin ko natatakot ako. Hindi niya ako deserve. Kung ganun man ang mangyari, kailangan ko siyang iwan. Mas magiging masaya siya sa iba, at hindi sa kagaya ko, masakit man sa loob ko, ay kailangan kong tapangan ang sarili ko para masabi ko, yun sa harap nila. Paano naman kung matatanggap ka pala niya? Kung sakali Shira, let him decide, I mean just to be fair sa kanya, kontra naman ni Hazel pero umiling ako. That is the best thing to do. Let's not argue about it. I shot the topic, kaya alam kong mananahimik na sila. Tuldok. Isa pa ginagamit ko lang siya. Wala akong nararamdamang kahit ano. I even looked at my friends and I can say na hindi sila kumbinsido sa sinabi ko. May nararamdaman na nga ba ako para sa kanya? Honestly, hindi ko din alam. I just wish matapos na ito sa lalong madaling panahon. Mas mabilis, mas mabuti. Ayokong lumalim ng husto ang nararamdaman ni Nathan para sa akin, dahil baka hindi na siya makabangon sa oras na kailangan ko na siyang iwan. Guilty man ang ama niya o hindi, ay hindi kami pwede. Hindi niya deserve ang isang babae na may bahid ng dugo ang mga kamay. Sabihin na nating malaki ang atraso ng mga taong napatay namin sa lipunan, pero alam kong hindi niya yun matatanggap. Madilim ang nakaraan ko, at hindi si Nathan na babagay sa isang katulad ko. Sa iba, alam kong hindi sila sang-ayon sa ginagawa namin. Sasabihin nilang may batas na dapat magparusa sa mga nagkasala, pero minsan pati batas na papaikot nila. Nabibili ng makapangyarihan at mapera ang batas, kaya nagkakaroon sila ng lakas ng loob na gumawa ng mali at mang-abuso ng kapwa. Kung inilagay man ng organisasyon sa kamay nila ang batas, yun ay dahil hindi na rin mapagkakatiwalaan ang sistema. Huminga ako ng malalim. Tama lang ang desisyon ko. Hindi kami para sa isa't isa ni Nathan. Kailangan ko lang siyang gamitin para matapos ko ang misyon ko. I smiled bitterly with a heavy heart. Naghuhumiyaw na karangyan. Yan ang masasabi ko sa lugar na dinatnan namin ngayong gabi. Hindi maipagkakaila ang yaman na tinatamasa ng mga Escalantes, na kahit siguro ang ikatlo o ikaapat na henerasyon sa pamilya ay hindi magugutom. 8:00 na ng gabi nang makarating kami dito, dahil gusto ko ay grand entrance ang mangyari sa pagdating ko. I made sure na mapapansin agad ako ng mga tao sa oras na itapak ko ang mga paa ko sa loob. This time pinili ko ang kulay pulang gown para isuot sa okasyong ito. Hindi pa naman patay ang taong may utang sa akin, kaya hindi akma ang itim para dito. Tube ang upper part ng gown L, na may mga kumikinang na bato sa gilid forming an intricate design. Naka-expose ang balikat ko, na makinis naman kaya hindi nakakahiyang i-flaunt puwera sa sugat ko nung nakaraang madaplisan ako ng bala, na kinaya namang takpan ng concealer. Mahaba ito hanggang sakong, kaya I chose to wear a 3-inch black sandals. May slit sa gilid showing half of my long and curvy legs. I tied my hair into a high ponytail, para lalong ma-emphasize ang leeg ko. I only wore light makeup, since hindi ako fan ng heavy makeups, at alam ko na hindi ko na kailangan ng ganun. Kanina pa tumatawag si Nathan, to check kung papunta na kami. 3 lang kaming dadalo, dahil si Nadia ay naka-standby lang sa isang sasakyan na nakapark sa di kalayuan, para maging guide namin. Bisita po kami ni Nathan Escalantes, sagot ko sa guard nang tanungin kami sa gate ng mansion. Shira Cortez. Iniradyo niya iyon at hindi nagtagal ay pinapasok na kami. Sumakay pa kami sa isang electronic car, dahil malayo din ang pagitan ng gate sa mismong entrada ng mansion. Sa malawak na garden ng mansion kami itinuro ng taong naghatid sa amin, kaya doon na kami dumiretso. Maririnig mo na agad ang malamyos na tunog ng mga violin,
na nagsilbing background music ng okasyon. Marami na ding tao na nasa mga tables na nasa gitna ng hardin. Nagkalat na din ang mga waiters sa paligid, at ang ilang bisita ay nakatayo naman sa iba't ibang panig ng garden. As expected, lahat ng madaanan namin ay nakasunod ang tingin sa aming tatlo. Tila nag-slow motion ang lahat ng matano ko si Nathan. Napalingon ito sa akin habang nakatayo ako sa gitna. He smiled, and I saw the excitement in his eyes upon seeing me. After our last conversation, ay hindi muna kami nagkita dahil busy siya sa pag-aasikaso ng birthday ng daddy niya. Finally, tila nakahingang maluwag na sabi ni Nathan, sabay inabot niya ang mga kamay ko, and kissed my cheeks. Sorry, late na ba kami? Kumapit ako sa braso niya. Hindi naman, it's still early, sabi ni Nathan, habang naglalakad kami papunta sa isang bakanteng mesa. You look gorgeous. Kumalma ka Ace, ako lang ta, biro ko sa kanya pero napahinto ito kaya nagtaka ako. You called me Ace, sabi niya habang nakatingin sa akin. Yeah, why? May problema ba? He just shook his head sa kanapangiti ng matamis, just love it. No one calls me by my second name, paliwanag ni Nathan habang patuloy kaming naglakad. Humila siya ng upuan at pinaupo ako doon. Ganun din ang ginawa niya sa dalawang kasama ko. Gentleman talaga siya. Where's Nadja? Tanong ni Nathan. Ngayon lang siguro niya napansin na kulang kami, dahil tutok ang atensyon niya sa akin buhat kanina pagdating ko. Masama ang pakiramdam niya kaya hindi na siya sumama. Hazel explained that sad, sagot naman ni Nathan at saka naupo sa tabi ko. Where's your dad? Tanong ko sa kanya. Napasimangot na naman ito kaya medyo natawa ako. We just want to greet him, nakataas ang kilay na sabi ko. Birthday niya ngayon diba? So it's just proper. I saw him smile at medyo nagtwinkle pa nga ang mga mata ni Nathan. Mamaya muna siya batiin. Bakit nga pala, yan ang tawag mo sa akin? Tanong niya na hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. Your girls call you Nathan, Mabel lang. I pouted as I looked into his eyes. He then nodded and leaned closer to me. You always stand out, Shira. And I love it when you call me that. Then he winked at me. Pakiramdam ko hindi ako makahinga sa ginawa ni Nathan. Marunong din talagang mangakit ang isang ito. You want to eat? Tanong niya pati na din sa dalawang kasama ko. Tumanggo na lang kami, at saka tumayo papunta sa buffet table. Nakasalubong namin si Andrea na agad namang bumati sa amin. Akala ko talaga hindi na kayo darating. Sabi ni Andrea habang isa-isa kaming niyayakap. Of course not. Nakakahiya naman kay Tito, sagot ni Hazel, na umangkla na ang kamay kay Andrea ganun din si Tanya. Yeah, it's sad nga, kasi nandito si Mark. Hinahanap si Nadja kaso may sakit pala siya. She blurted, who is Mark? Nagtataka namang tanong ko kay Andrea. Ginalaw ko ang hikaw ko para ma-activate ang earpiece ko, at para marinig iyon ni Nadja. He is my co-model and nakilala niya si Nadja sa bar last time. Kwento pa nito, he likes her so much. Yuck! Sagot ni Nadja. Utang na loob Shira hindi ako pumapatol sa mama's boy. Napangisi ang dalawang kasama ko, kaya alam kong narinig din nila ang sinabi ni Nadja. Tatanungin ko mamaya si Nadja, tungkol dito dahil wala siyang nabanggit about that guy. We helped ourselves at the buffet table. Masasarap syempre ang pagkain na nakahain, pero wala naman doon ang focus ko, kundi sa gagawin ni Hazel na pagpasok sa loob. Habang kumakain kami ay nagpaalam muna saglit si Nathan. Hinayaan ko lang dahil, nasa radar ko pa naman siya. Pilit kong iginala ang paningin ko, at si Norman naman ang hinanap ko. I found him sitting sa isang side ng garden. May mga kausap din ito. He still looks good kahit na may edad na. Hindi nga lang niya kamukha si Nathan, di gaya ni Andrea na mas nakakahawig ang matanda. He was laughing while chatting with some guys his age, kaya naningkit ang mga mata ko. Darating ang araw na hindi ka na makakatawa, dahil ibabaon kita sa lupa. Naputol na lang ang pag-isip ko nang tumabimal sa akin si Nathan. Kumuha din pala siya ng pagkain at sumabay sa aming tatlo. Hindi ka pa ba kumakain? Tanong ko dito. Of course, hinihintay kita. Gusto ko sabay tayong kumain, he casually answered.
Quote-unquote na si Nathan sa kaswitan for tonight. After we eat pilit kaming inaaya ni Andrea sa kabilang table, kung saan nandoon ang mga kaibigan niyang modelo. Ipapakilala daw niya kami sa mga boys, kaya agad namang nag-alburuto si Nathan. No, sabi niya na ipinatong pa ang kamay sa sandalan ng upuan ko. Kuya, ipapakilala ko lang sila, okay? What's wrong with you ba? Mocktool naman itong isa, kaya naman napailing ako. Sige na, sila na lang ang isama mo, Andrea. Dito na lang ako, tanggi ko, dahil kung sasama ako, panigurado lukot na naman ang mukha ng katabi ko. Why? Wait, malakas na sabi ni Andrea na tinutap pa ang bibig. Don't tell me, aniya na pinalipat-lipat ang tingin sa amin ni Nathan. Naramdaman ko na lang ang paglapit ng upuan ni Nathan sa akin. He leaned over, and whispered in my ears. Actually hindi na yun bulong, dahil dinig din naman ng tatlong babae sa harap namin. Do you want to join them, Ham? Tila ako na kuryente sa sinabi ni Nathan na iyon. I cleared my throat, no. I answered and shook my head. Good. Nakangising sabi ni Nathan, sabay bilang sa kapatid niyang abot hanggang tenga ang ngiti. Enough of your cheesiness. Wala nang masyadong tao sa loob ng mansion. Pwede ka ng some imple, Hazel. Habang abala ang lahat, signal ni Nadia, kaya napaupo ako ng tuwid. Libangin niyo ang mga kasama niyo, Shira, Tanya. Na-manage ko na ang mga CCTV, kaya malaya na kayong makakagalaw, dagdag pa ni Nadia. Naramdaman ko ang paghawak ni Nathan sa mga kamay ko. Itinaas pa niya ito sa ere at tinitigan. Your hands fit perfectly with mine. I blushed as my heart beats wild again. Hindi ko na nagawang bawiin ang mga kamay ko. Somehow I feel secure with his hands holding mine. There is warmth. There is peace. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.